Magandang gabi po. Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong gabi ng Martes, September 5, 2023 at latest update sa bagyong Ineng. Narito ang latest mula sa Pag-asa. Napanatili ni Bagyong Ineng ang kanyang lakas na 45 km per hour near the center at gustiness o pagbugso na 55 km per hour. Kaya't nasa tropical depression category pa rin po ito as of our latest analysis. Ang kanyang movement, bumilis po ito ng bahagya, 20 km per hour po ang kanyang movement na inaasahan at hilagang silangan na po ito o yung direksyon niya ay pa northeastward. Samantala, huling namata ng sentro nito sa layong 1,020 km silangan huyan ng extreme northern Luzon. Wala naman po itong direktang epekto ngayon sa anumang bahagi ng ating landmass kung kaya't wala pong signal o tropical cyclone wind signal na nakataas sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Gayunpaman, yung trough niya ay nakakaapekto at nagdudulot ng mga light to moderate rain sa ilang bahagi ng Luzon at nag-e-enhance pa rin ho ito ng southwest monsoon. At iyon nga po, yung habagat o southwest monsoon, yun po ang nagdudulot ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ito po ay napapalakas o na-e-enhance nitong si Bagyong Ineng, maging ng Bagyong Tropical Depression Haikui o yung dating si Bagyong Hana na nasa labas na ng ating area of responsibility. Kaya sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, asahan pa rin natin ang monsoon rains. Ito po yung malalakas na mga pag-ulan dito sa Zambales, Bataan at maging sa Pangasinan dahil nga po yan sa habagat. Samantala, yung occasional rains o yung mga paminsan-minsang pagbuhos ng ulan na moderate o katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas na pagbuhos ng ulan ay maaari pong maranasan pa rin sa Metro Manila, dito po sa Rizal, Benguet, Bulacan, Pampanga, at maging dito po sa Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa nalalabing bahagi ng Luzon ay maulap pa rin ang papaurin na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pagkidlat pagkulog dahil pa rin yan sa southwest monsoon at dito naman po sa parte na ito ng northern Luzon, sa Cagayan, Isabela at maging sa Batanes dahil po yan sa trough nitong si Bagyong Ineng. Sa track na ipinalabas po ng Pag-asa ngayong 5 p.m. bulletin, mapapansin nga po natin na pa-northeastward ang kanyang movement generally and in the next 24 hours, inaasahan natin ang sentro po nito ay nasa layo na ng 1,350 kilometers hilagang silangan huyan ng extreme northern Luzon o kaya na may nasa labas na po ito ng ating area of responsibility o outside par na. Samantala, in the next 36 hours, tuluyan po itong lalabas o lalayo ng ating kalupaan at lalayo na rin ng ating area of responsibility. Ang kanyang sentro ay inaasahang nasa layo na po ng 1,685 kilometers hilagang silangan huyan ng extreme northern Luzon. Samantala, dahil pa rin sa southwest monsoon o enhanced southwest monsoon, makakaranas pa rin ng mga pagulan o heavy rainfall ang Ilocos Region, Abra, Benguet na pwede pong umabot hanggang sa 100 millimeters. Samantala, yung 100 to 200 millimeters of rainfall maaari pa rin maranasan dito po sa Zambales at Bataan. Bukas naman, posible pa rin ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Ilocos Region at Zambales, habang by Thursday o September 7, posible pa rin ang 50 to 100 millimeters of rainfall dito po sa Ilocos Norte, Batanes at maging sa Babuyan Islands. Sa mga nabanggit nating lugar, patuloy pa rin natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga low-lying areas dahil nga po sa patuloy na banta ng pagbaha at maging pagguho ng lupa. Dahil na rin sa enhanced southwest monsoon, yung gusty conditions o yung mga pamisa-misang pagbugso ng hangin sa kalupaan ay maaari pa rin maranasan sa araw na ito dito sa Batanes, Ilocos Provinces, western portion ng Pangasinan, Zambales at maging sa Bataan. Bukas naman, posible rin yung gusty conditions na ito sa Batanes at Ilocos Provinces. Samantala, paalala pa rin natin sa ating mga kababayan na nakataas ang ating gale warning sa maraming municipalities o mga probinsya sa malaking bahagi ng Luzon, partikular ho dito sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, including Lubang Island, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon,
Antique, particular ho sa municipality ng Caluya, sa northern portion ng Palawan kasama dyan ang Calamian, Cuyo at Kalayaan Islands. Sa mga nabanggit nating lugar, ina-advise pa rin na hindi pwede o hindi pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dahil nga magiging maalon pa rin hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng ating karagatan doon.